Hello guys! Musta po kayo? Nandito na naman tayo for another succulent update. Today, ipapakilala ko sa inyo si Woody Solomon. Isa ito sa mga natirang succulents ko nung nag-rehome ako ng karamihan sa aking halaman dati. And sa totoo lang, hindi siya kasama dapat sa naiwan dito. Pero hindi siya kasya sa sasakyan kaya napag-iwanan siya. Imagine, almost 4 years na siya sa akin pero hindi ko siya gaanong naalagaan. Kaya kung mapapansin nyo, ang dami niyang dehydrated na dahon. Kawawa naman Kaya naman today, asikasuhin natin siya at gagawin natin siyang fresh ulit. So, ayan, naisipan kong itrim siya para mag-produce ng more babies kasi kung hahayaan ko lang siya sa ganyang state, baka lalo lang siyang mag-dry out. Kung mapapansin nyo, yung mga nahulog na leaves dito, hindi sila masyadong healthy. Kaya, hindi rin sila nagpo-progress sa propagation. Ayan kasi, kulang sa pansin. Pero, don't worry, ayusin natin to today. Ngayon, gamit ang sterilized scissors, puputulin natin yung 4 na woody heads niya, pero syempre hindi agad-agad natin itatanim. Kailangan muna natin hintayin na matuyo yung sugat bago natin itanim para maiwasan ang rot. Isa ito sa pinaka-importanting steps sa pagpapropagate ng succulents, lalo na yung ganitong medyo matagal nang hindi naalagaan. So kung itatanim natin agad ng basa pa, baka hindi tumubo at mabulok lang. Ayan, pagkatapos natin patuyuin ang sugat, mga half day ko yan pinatuyo, okay na yan. Ngayon, gagamit tayo ng ceramic pot. Bakit ceramic? Well, kagandahan ng ceramic mas breathable ito kaysa plastic pots. Kaya mas magandang option siya sa mga succulents na prone sa root rot. At syempre, yan lang kasi ang available. Kaya, purihin natin ng bongga. So, una, lalagyan natin ng well-draining soil. Mas okay kung may mix ng pumice o perlite para hindi mag-retain ng sobrang tubig. Then, isasalpak na natin yung mga cuttings. Dahan-dahan lang kasi sobrang fragile ang mga stems at baka mabali pa. And syempre, hindi pa tayo magdidilig agad. Kailangan nating hintayin na magkalos muna yung cuttings or better magkaroon ng new roots para hindi sila mabulok sa bagong soil. Ayan guys, fast forward tayo. Matapos matuyo yung sugat ng stems dito sa mother plant, ready na tayo magdilig. Pero this time, hindi basta-basta watering lang. Ang gagamitin nating method ay bottom watering. Hindi ko na nabidyohan yung pag bottom watering ko kay Solomon. Ano ba yun? Falfacation! Ano ba yan? Kasabay ni Solomon, dinidiligan na rin natin yung iba pang succulents na matagal nang hindi nadiligan. Alam nyo yung feeling ng uhaw na uhaw tapos biglang may malamig na tubig. Ganon ang feeling nila ngayon. Pero bakit bottom watering? Kasi mas gentle ito sa mga neglected na succulents, and kapag matagal hindi nadiligan ang plants, mas maganda na dahan-dahang ibalik ang moisture para hindi sila ma-shock. So, paano ito ginagawa? Maglalagay lang tayo ng tubig sa isang tray or basin. Ayan, wala akong makitang ibang basin kaya yung lumang arinola na lang ang ginamit ko dyan sa isa. Tapos, ilulubog natin ang pots doon for around 15 to 20 minutes or hanggang sa makita natin na basa na ang topsoil. Sa ganitong paraan, ang soil mismo ang mag-absorb ng tubig mula sa ilalim kaya mas evenly distributed ang moisture. Plus, hindi natin nababasa ang leaves kaya iwas fungal issues din. Okay, fast forward ulit. 2 araw na ang lumipas since binottom water natin si Solomon, and look, ang laki ng improvement kung mapapansin nyo, mas plump na ang leaves niya compared to before, diba? Bakit nangyari yon? Dahil na-hydrate na ulit siya ng maayos. Isa sa benefits ng bottom watering ay mas consistent ang moisture sa buong root system ng halaman. Hindi lang topsoil ang nababasa kaya mas well hydrated sila. Napansin ko rin na mas firm na yung stems niya
which means nagre-recover na siya. So if ever may mga succulents kayo na sobrang dry at parang hindi na gumagalaw sa growth, try nyo ang bottom watering. Ang laking tulong talaga, promise. So ayun na nga, another successful rescue mission for our succulent. Mula sa dehydrated at neglected Woody Solomon, ngayon fresh na siya ulit at ready na mag-grow ng panibagong babies. Ang bottom watering talaga ay isa sa best techniques, lalo na kung may mga succulents kayo na matagal nang hindi nadidiligan. Kaya kung may mga halaman kayo na mukhang tuyot na tuyot, try nyo na to! Maraming salamat sa pagsama sa akin sa video na to. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa more plant updates. Comment din kayo kung anong watering techniques ang ginagamit nyo guys para may matutunan pa tayo sa isa't isa. See you sa next vlog. Bye!